my! So, kamusta and welcome na naman sa ating channel. So, sa video na ito is susubukan nating ayusin itong air cooler na to. Ang problema, wala siyang power. As in, zero power siya. So, sasaksak natin. Kita natin. Ayan. Kung nakikita nyo, parang may power naman siya pero mahina. Ayan no, nag-red siya. Pero kapag pinapandar natin, wala. Titignan natin kung anong sira. Pero karamihan sa mga ganitong air cooler, kapag wala na siyang power dito sa may dashboard niya, dashboard ba tawag dito? Dito sa may dashboard niya, kapag wala na siyang power, ibig sabihin yung board niya, yung may board siya dito, ibig sabihin nandito yung sira. Wala sa fan niya, wala sa kanya, yun sa baba, wala, nandito mismo sa board niya. Kasi ayan nga, so masasabi mo naman na gumagana yung plug niya kasi may power naman siya, pero yun nga, mahina, tapos wala. So ayun, bubuksan natin to, then susubukan nating tignan kung ano yung problema. So bali dito sa may likod niya, tatanggalin natin yung mga screw dito para ma-access natin yung loob at matanggal natin itong sa may taas niya. Bali hilahin lang natin para matanggal natin. Ayan. So ito na yung pinakalikod niya. So ito yung sinasabi ko na board niya. Ito. So kailangan nating tanggalin tong buong head niya para makita nating mabuti yung board niya, kung may tama siya, kung may pumutok na parts niya. So may isang screw doon, kung nakikita nyo, may isang screw doon, tapos isa din dito sa may gilid niya. Yan. Tatanggalin natin yon, dalawa lang yan, tapos iangat na natin to. So ayan, natanggal na natin yung dalawang screw doon sa ilalim, isa, tapos dito sa gilid. May clip siya dito, tapos may clip siya doon. So ingat lang sa pagbaklas para hindi makuan. Kailangan natin ng Phillips screw para makuan natin yung clip niya dito sa gilid. Isa, tapos yung isa nandito. Ayan. Push lang natin to. Medyo nag-fit siya. Ayan. So ito na yung board niya. So bali, tatanggalin natin tong screw na to, itong limang screw, tapos ilalabas natin tong board niya. Hatakin lang natin to pag natanggal yung screw. So ayan, ito yung main board niya. So bali ang pag na-diagnose dito, titignan mo lang kung may parang lumobo or parang may nasunog. Ganun lang ang pag na-diagnose. At kung ano man yon, yung nasunog or lumobo, yun yung papalitan natin. So bali dito, ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. So kung nakikita nyo siya, parang lumobo na siya, parang ito yung bumigay, kaya ayaw niyang mag-on. So ito yung sira niya. So ang gagawin natin is tatanggalin lang natin to, tapos papalitan natin kasi nakita nyo lumobo na siya. So ito yung isang sira niya. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, kung capacitor o ano. So pa-comment nyo naman sa nakakalam kung anong pangalan nito. So ayun, tatanggalin lang natin yung hinang, then dadalhan natin sa shop, then
papalitan natin ng bago. So kailangan natin ng ito. Medyo natatawa lang ako kasi first time kong magganito ganito. Hindi ko kabisado. Nasunog. Ayan, no. Galing yan. So ito yung mismong dadalhin natin sa electronic shop para makita nila, mabasa nilang maayos para wala nang kwan. So ayan, kung nakikita nyo parang iba na yung shape niya, hindi na siya nagkwan, talagang nag-blow na siya. Ito yung bumigay, talagang ito yung bumigay, kaya wala siyang power, kaya hindi gumagana tong ating air cooler. So ayan, so dadalhin muna natin to sa may electronic shop and then bibili muna tayo. So ito na yung nabili natin, ito yung bagong kapasitor pa lang tawag dito. Tapos bumili ako, tapos tinanong ko, ito yung luma. Ito yung luma, tapos tinanong ko kung anong pangalan nito. Kapasitor pala ang tawag. Medyo magkaiba lang sila, mas maganda itong luma kasi ito nga meron na siyang ganito. Tapos itutusok na lang dito, tapos hihinang. Ito, okay naman to, wala namang problema. Ang importante, magkaparehas sila. Ayan, no, 1.5 UF, tapos 450 volts, ayan. Parehas naman sila. So, ito yung papalit natin. So, bali, sasaksak muna natin yung kwan natin, yung itong panghinang natin. Ayan. So, since magkaiba sila, ganito kasi yung position nito. So, ang gagawin na lang natin is ipapatayo na lang natin na ganyan. Wala kasi akong two-sided na tape. Ito, two-sided tape to. So, igaganon na lang natin. Then, lalagyan na lang natin ng parang, ano ba tawag doon? Glue? Ay, yung pan. Basta, idikit na lang natin. Babawasan natin ng konti ngayon para mas maganda. Kahit mga dito lang. Babawasan natin ng konti. Puputulan natin. Yan. Babalatan lang natin. Tapos ay hihinang na natin. Yan. Medyo mapurol na yata tong pangbalat natin. Yan. So, hihinang natin, then ipapasok na lang natin dito sa parang butas niya. So, hihinang na natin. Kasi didikit natin, good to go na. So ayan, hihinang na natin. Di ba? Basic lang naman magpalit ng ganito. Medyo lagyan daw natin ng... Saan na ba yun? Saan na nangangamoy na? So medyo lagyan natin ng paste para dumikit yung panghinang natin daw. Yan. Ayan. Kaya lang maghinang-hinang basta marunong ka lang. Dumikit na. So, okay na. Medyo kulang pa. Dagdagan pa natin ng konti. Kulang pa yung hinang niya para mas maganda naman daw.
Ayan, okay na. So, nahinang na natin. So, ang gagawin muna natin is isasaksak natin to. Isasaksak natin itong air cooler. Tapos titignan natin kung iilaw yung kanya. Kapag iilaw itong mga LED light niya dito, ibig sabihin okay na. Okay, gumagana na siya. So, ganyan muna natin. Tapos isasaksak natin ngayon. Tanggalin muna natin to. So, bali sasaksak natin itong air cooler na to, sasaksak natin. Tapos pag umilaw yung itong mga light niya, itong mga LED light niya, ibig sabihin may posibilidad na okay na. Okay na, gumagana na. Saksak natin. Ayun. Yung narinig nyo? Medyo tumunog pa siya. Ayan, no? Hindi talaga tumunog. So, ibig sabihin, okay na yung kapasitor na pinalit natin. So, hindi ko lang kabisado kung saan yung on nito. Subukan natin i-on. Ito yata eh. Medyo may kuryente yata to. Ito yata yun eh. Oh, yun. Gumagana na. Holy shit. Kita nyo? Ayan, no? Gumagana na yung quad natin. Umandar na siya. Ibig sabihin, yun yung sira niya. Ayan, no? So, okay na yung quad natin. So, ayan. So, yun ang problema niya. So, ayan, okay na siya. Kasi, subukan nating i-off dito. Mamamatay yun, yung fan niya doon. Ito yung on niya, off niya. Oh, diba? So, yun ang problema ng ating air cooler. Yung kapasitor sa may board niya. So, ayun, okay na. So, i-assemble na natin. Kung paano binaklas, ganun din yung pag-assemble. So, ayun, maraming salamat at sana po is nakatulong tong video na to. At wag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe. Pakit na rin po yung notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat.